So kung nagbabalak ka or meron ka ng Insta360 action cameras katulad nitong X5, X4 Air, Ace Pro 2 or kahit yung mga previous pa nila ng mga models at gusto mong malaman kung paano ginagawa yung paglalagay ng telemetry data or GPS stats sa mga videos, well, ito na yung tutorial na para sa'yo. Tuturuan kita ng mga iilang paraan kung paano gawin yon. Actually, madali lang yon. Sundan mo lang itong video na to. So first things first, kailangan natin ng, syempre, yung camera na gagamitin. Mapa X5 man yan, X4 Air, Ace Pro 2, or yung mga luma nilang model, X4, or yung maliliit na lang mga camera, Go 3S, Go Ultra, pwede yon. Now, bago natin simulan yung recording gamit itong mga kamerang to, kailangan din natin ng gadget na pwedeng makapag-record or pwedeng makapag-capture ng GPS data. So, pwede yung ating mga cellphone. Pwede rin itong Insta360 GPS remote with mic. Actually, kahit yung model na walang mic, pwede rin yon. Or pwede rin itong relo. Running watch to, Garmin Forerunner 165. Actually, pwede rin kahit hindi Garmin running watch, pwede yung mga ibang running watch as long as kaya niyang mag-capture ng GPS data. At pwede nating i-export. So yung pinaka-basic talaga na pwede natin gamitin is itong ating mga cellphone. Kasi I'm sure marami sa atin or halos lahat sa atin meron namang cellphone. Nakabili ka nga ng Insta360 camera, yung cellphone pa. Kasi magagamit mo talaga to hindi lang sa pag-capture ng GPS, pati na rin sa pag-e-edit. Bago natin ituro itong sa cellphone, syempre unahin muna natin itong sa relo or itong dito sa GPS remote. I-turn on lang natin tapos i-connect natin sa ating camera. So for example, i-connect natin dito sa ating Insta360 X5. So actually, meron na silang history of pairing. So magko-connect na lang siya automatically. So ayan, makikita na natin na connected na siya. Makikita na rin natin na meron tayong preview dyan. So kung ano yung nakikita ng camera natin, makikita din natin dito. Now, ang gagawin natin is to enable yung GPS. So puntahan natin yung settings tapos dito nakalagay GPS. So dito sa option na to, i-enable lang natin ang ating GPS na parang ganito. Ayan, bago tayo mag-start ng recording. So for example, nasa labas na tayo, connected na yung remote natin dito sa ating camera, naka-enable na rin yung GPS. Ang gagawin na lang natin is to start recording dito. Ayan. Start recording na. So after nating makunan yung gusto natin, stop lang natin yung ating recording. Ayan. Yan yung first setup. Now, kung wala ka namang GPS remote, pero meron kang running watch na katulad nito na kayang mag-capture ng GPS data, ang gagawin mo lang is isasabay mo yung recording ng video mo dito sa recording ng takbo mo o kaya ng pagmumotor mo. So, in my case, since nagmumotor tayo, so yung bike yung gagamitin natin, press lang natin, tapos yan, once na nakasagap na siya ng GPS, malalagay dyan is ready. So, i-start lang natin. Ayan, once started, mag-start ka rin ng recording sa action camera mo. So yan. So for example, tapos ka na or gusto mo nang itigil yung recording mo, stop mo lang dito. Tapos, stop mo rin yung sarilo mo. Ayan. Siguraduhin mo lang na na-save siya kasi itong Garmin is meron siyang save option after. So assuming na na-save na natin, pwede na natin tong magamit after para sa pag-e-edit, para sa paglalagay ng GPS data or yung telemetry data. Pero syempre, bago tayo mapunta sa pag-e-edit, paglalagay ng telemetry data, papakita ko muna yung panghuling setup na masasabi kong madali kasi lahat naman tayo merong cellphone. Kasi cellphone yung gagamitin natin. So bali ang gagawin natin sa ating mga cellphone is to open the Insta360 app. Click natin tong nasa gilid, lower left. Itong GPS stats, ayan. Meron nakalagay dyan, GPS activity stats. Click natin yan. Yan yung interface niya. Siguraduhin lang natin bago tayo mag-start ng recording dito na naka-enable yung ating GPS at meron tayong signal. So after niya na nasigurado mo na, start recording tayo. Yan. Tapos start din tayo ng recording dito sa ating camera. So simultaneous yung ating recording. Camera tapos itong cellphone. So after nating makapag-record, na-capture na natin yung gusto nating kunan, stop lang natin to. Tapos, stop din natin ang ating GPS activity stats. Slide to stop. Ayan. Naka-stop na yan. Naka-record na yan. So, after nyan,
dito na tayo sa cellphone. So assuming na nakunan na natin yung video na gusto natin, tapos meron na tayong GPS data gamit ating GPS remote o kaya yung ating relo or yung ating cellphone, puntahan na natin ang ating Insta360 app para makapaglagay na tayo ng telemetry data o yung overlay. So bali, i-transfer lang natin yung files natin na nakunan. So assuming na na-transfer na natin kasi hindi ko na ipapakita yon, napakadali lang nun. Punta na tayo dito sa album, tapos sa downloaded kasi na-transfer ko na yung video na gusto ko. So click lang natin to, tapos dito sa baba, editor, continue editing lang kasi meron na akong nasimulan dito. Tapos edit and export. Dito sa baba makikita natin meron tayong stats, i-click nyo yan. Tapos sa taas naman, GPS activity stats, i-click nyo yan. Meron tayong tatlong option dito. So meron tayong link account, local files, saka GPS data. So ang GPS data, ito yung na-capture natin gamit ito or kaya itong ating cellphone. So bale, meron tayong dalawang option. Original GPS data. Bale, ang original GPS data gamit itong GPS remote yan. So i-use natin yan. So no GPS at current time kasi simula lang natin dyan. Forward natin ng konti. So makikita na natin dito na meron na tayong nakikitang mga data. So meron tayong speed, direction or mapa, elevation, mga ganong bagay. So pwede natin yang baguhin or pwede nating i-modify yan. Pwede nating kunin yung acceleration, ganyan. Ang date and time, pwede. Distance, pwede. Or pwede nating ibalik. Saka pwede nating baguhin yung mga posisyon yan. Or pwede baguhin yung ating mga layout. Pwedeng ganyan. Pwedeng ganito. Pwedeng speed, classic, ayan. Marami tayong pagpipilian. So for example, yan yung gagamitin natin. So meron tayong speed, mapa, elevation, slope, ganyan. So pwede natin yang i-play para makita nyo na nagre-react yan. So ayan, meron na tayong GPS data gamit itong ating remote. Now for example, hindi remote yung ginamit natin kundi ang ating cellphone para makapture yung GPS data. Click natin tong nasa taas, i-click natin tong GPS data. Tapos, ito yung gagamitin natin, GPS Activity Stats. Meron naman nakalagay dyan na talagang cellphone yung icon. So, use natin. So, ganun pa rin, no GPS at current time. So, forward lang natin ng konti. So, makikita natin na meron na naka-record na GPS. Bale, ang gamit natin na GPS recorder dyan is itong ating cellphone. So, yan. Pwede pa rin nating baguhin yan. Ayan, pwede nating mabago. At pwede rin nating ma-modify yung mga posisyon dyan. Now, for example, wala kang hindi cellphone yung ginamit mo. Hindi rin itong remote. Garmin na Forerunner 165 yung gamit mo or running watch yung ginamit mo. Makikita din natin yan dito. Dito sa link account. So, kung mapapansin nyo, meron akong Garmin Connect. Bale, ang Garmin Connect is ito yung app ng aking relo. Meron siyang app. Bale, kahapon, meron akong na-record. Ito yung na-record ko. Gamit itong relo ko. So, recorded na siya, na-sync ko na siya, nailagay ko na siya dito sa app ko. So, once recorded siya, makikita natin dito sa Insta360 na meron siyang Garmin Connect tapos naka-enable yung use. So, pwede natin siyang gamitin. Ayan. Ganun pa rin, no GPS at current time. Pwede nating i-forward yan para makita. So, ang kagandahan nito, pag ganito yung gamit mo is, meron ka pang mga additional data. For example, heart rate. Meron tayong heart rate na useful kung tumatakbo ka. Kung runner ka, syempre, gusto mo ipakita yung heart rate mo habang tumatakbo ka, pwede yan. So, yun yung kagandahan kapag ganito yung ginagamit mo pang record ng iyong GPS data, running watch. So, ganun pa rin naman, pwede pa rin nating baguhin yung mga layout. Ayan. Ayan. So, napakaraming option. Now, yun yung mga iilang paraan na pwede nating gamitin para magkaroon ng telemetry data or overlay itong ating mga ride or ating takbo or anumang activity na merong GPS data. Now, for example, meron kang Strava. For example, meron kang Strava sa cellphone mo. Ayan. Actually, itong Strava, pwede mong i-export yung mga takbo mo or yung mga sabihin na nating activity mo na nag-capture ka ng GPS. So for example, papakita ko lang, bonus lang to. Since na-download ko na yung GPS data ko dito sa aking cellphone, galing sa Strava ko, ang gagawin ko is puntahan ko or i-click ko tong local files. Papansin nyo na meron na akong available na data para dito sa video na to. Kasi
yung Strava na activity ko kahapon, bali na-export ko na siya. For example, papakita ko lang kung paano siya piliin. Bali na-download ko na siya kahapon. Ito, afternoonride.gpx. So ito yung ginamit ko. So ang kagandahan ng Strava, in the case na wala kang relo na running watch, Strava app yung gagamitin mo. So use lang natin. So ganun pa rin, meron pa rin tayong stats dyan. Makikita pa rin natin yung stats. So parang pareho lang din ng GPS stats na pinakita ko gamit itong cellphone ko kanina, gamit ang Insta360 app. So ganun lang siya kadali. Kung gusto mong maglagay ng telemetry data katulad nito sa mga videos mo, gamit ang Insta360 cameras, mapa X5 man, X4 Air, Ace Pro 2 o yun nga yung mga iba pang mga action camera ng Insta360, tapos meron kang either GPS remote o kaya running watch o kaya cellphone. So pwede yan. So I hope nakatulong tong video na to. Kung meron ka mang katanungan, i-comment mo lang sa baba.